Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon ay ising ko lang to. Ayan. Ngayon ay dito na tayo sa Isaiah chapter 26 hanggang 34 yung ating babasahin. Babasahin ko lang muna siya. Ipapaliwanag ko yung bagay na naunawaan ko dito kung may papaliwanag ko siya ngayon or siguro sa mga susunod na araw dahil wala na tayong oras. At yun, explain ko siya kung aabot pa siya, kung aabot pa tayo sa oras dahil alas 12 na ng madaling araw at medyo antok na rin ako dahil sa maghapon na pagliligpit namin dito sa church, paghahanda para sa Sunday service. Pero ganun pa man, salamat sa Panginoon, kahit na maghapon pagod, ay binibigyan niya pa rin ako ng pagkakataon na makapagbasa ng Bible, makapag-devotion dito sa social media. Yun. Salamat din sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa akin. Sa aking pag-devotion, sa aking pagbabasa. Salamat sa inyong mga advice sa akin. Yun lang. Papasalamat ako dahil patuloy niyo akong sinusuportahan. At ngayon ay ang aking natutunan dito sa verse 21 hanggang 25 ng Isaiah chapter 10 na binasa natin kagabi na aking ipapaliwanag yung aking natutunan dito kung ano yung aking aral na nakuha dito at yun. Ang natutunan ko dito at ang aking nakuhang aral dito, sabi dito sa verse 22, sapagkat kung sindami man ng buhangin sa dagat ang mga taga-Israelita, ilan lamang ang makakabalik. Nakatakda na ang pagwasak sa iyon ayon sa nararapat. So, yun. Ang aking natutunan dito sa talatang ito, bagamat singdami man ng buhangin sa dagat ang mga taga-Israelita, ilan lamang ang makakabalik. Nakatakda na ang pagwasak sa iyo ayon sa nararapat. So, yun. Ang pagkakaunawa ko dito, bagamat makasalanan ng tao, andun pa rin yung habag at awa ng Panginoon sa ating mga tao na bagamat nagkaroon ng kasalanan, salamat sa Panginoon dahil binigyan niya pa rin tayo ng pagkakataon na magsisi at magbalik sa Panginoon. Sa Kanya na ating Panginoon, at bagamat ganon, na binigyan niya tayo ng pagkakataon, meron pa rin iilan na matitigas ang ulo, halos karamihan na nga po. Yung iba na nakakilala sa Panginoon,
tinatalikuran yung ating Panginoon, bagaman kumilos sa kanilang buhay ang ating Panginoon, pinagpala sila, ngunit konting pagsubok lang sa buhay, konting, alam niyo yun, yung konting pagsubok doon sa pananampalataya ng Panginoon, ay tumalikod kagad sila. At yun, yung aking natutunan dito, na sa panahon na tayo sinusubok ng Panginoon, huwag tayong basta-basta susuko. Sana po ay naunawaan niyo po yung aking explanation po dito sa verse 22 na aking natutunan. At yun po, sa panahon na tayo sinusubok ng Panginoon, sinusubok yung ating pananampalataya, kahit na tayo nahihirapan, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon at patuloy tayong manampalataya sa kanyang magagawa. Dahil ang pagsubok na ibinibigay niya sa atin, ang kapalit naman nun ay buhay na ganap at kasaya-siya sa kanyang presensya. Alam niyo yun, yung sa panahon na tayo sinusubok at pag nalagpasan natin yun, matatamasan natin yung buhay na, alam niyo yun, yung masagana, bumubuhos yung pagpapala, yung dumaraan man tayo sa hirap ng buhay, hindi natin nararamdaman sapagkat andito ang ating Panginoon. At yun nga, sinasabi ko na ang pagsubok ng Panginoon, yun yung magpapatatag sa atin sa panahon na tayo ay nawawala ng pag-asa. Patuloy tayong lumapit sa Kanya. At yun po yung aking natutunan po dito sa verse 22 ng Isaias. Kaya patuloy lang po tayo sa Kanyang presensya, manatili po tayo at huwag po tayong tumalikod or umalis. Dahil sabi dito, sapagkat kung sindami man ng buhangin sa dagat ang mga Israelita, ilan lamang ang makakabalik na nakatakda na ang pagkawasak sa iyo ayon sa nararapat. At yun nga, sinasabi dito na ilan lamang ang makakabalik. Kaya nawa, huwag tayong aalis sa kanyang presensya or yung God will, yung kanyang kalooban para sa atin, yung magandang plano niya para sa atin, huwag po tayong aalis. Bagkus patuloy po tayong magtiwala sa Kanya. At yun po, yun lamang po. Sana po ay naunawaan niyo po yung aking explanation po dito sa Isaiah chapter 10 verse 21 hanggang 25 ng Isaiah. At ngayon ay dito na po tayo sa 26 ng Isaiah hanggang verse 28 na lang po siguro yung ating babasahin, bagamat nabanggit ko kanina na verse 26 hanggang 34 yung ating babasahin. Pero dahil mahaba yung naging explanation ko patungkol dun sa verse 22 na aking natutunan,
na nakuha kong aral dito ay maubos na tayo ng oras at syempre kailangan natin magpahinga dahil linggo bukas. Kaya verse 26 hanggang 27 lang po muna yung ating babasahin. At bukas, i-explain ko po kung ano po yung aking natutunan po dito sa Isaiah chapter 26, chapter 10 verse 26 hanggang 27. At yun, umpisa na po natin. At hahagupitin ko sila katulad ng puksain ko ang mga Midyanita sa bato ng Oreb. Itataas ko ang aking tungkod sa ibabaw ng dagat tulad ng ginawa ko sa mga taga-Ehipto. Sa araw na iyon, aalisin sa inyong balikat ang pahirap na ginawa ng Assyria at wawasakin na ang pamatok sa inyong leg. At yun po, hanggang dito na lamang po muna. Muli, kita-kits po tayo sa ating devotional recap bukas po ng gabi. At dun ko po i-explain yung aking natutunan po dito sa verse 26 ng Isaiah chapter 10. Verse 26 hanggang 27. Doon ko po i-explain kung ano po yung aking mga natutunan dito sa verse 26 at dito po sa verse 27. At yun lamang po at marami pong salamat. God bless po sa inyo pong lahat at sana po ay naunawaan nyo po yung aking mga explanation patungkol po dito sa verse 21 hanggang 25. Yun lamang po at marami pong salamat. Good night po sa inyo pong lahat. God bless po. Bye-bye.